Bago ang lahat, luma muna. Nang 2019, na-trade si Paul George papuntang Clippers. Ito yung after din ng trade ni Westbrook papuntang Houston. Magkasunod lang sila. Ito yung isa sa pinakamalaking trade na nangyari. 5 first round pick ang kapalit papuntang OKC kasama pa si Gallinari at Shai Gilgeous-Alexander. Sa taon din ng 2019 yung trade ni Anthony Davis mula Pelicans to Lakers. Kapalit ni Lonzo, Ingram, Josh Hart, yung number 4 pick sa 2019 NBA draft na si DeAndre Hunter na na-trade din papuntang Atlanta Hawks. Sa trade din na yon, kasama pa yung 3 first round pick. Nanalo ang Lakers ng championship ng 2020. Kung pagkukumparahin mo yung trade ni AD at ni Paul George, dapat mas malala ang nangyayari ngayon sa Clippers dahil 5 first round pick ang kapalit niya. Dito naman sa Lakers, 3 first rounder. After kasi ng 2020 championship nila, hirap na hirap ang Lakers na makabuild ng lineup. Yung Westbrook trade nga ay bargain trade pa yon kung tutuusin. So disclaimer muna, ito ay nasusulat base sa isang website as of October 25, 8 PM. Ang mangyayari ba ay tanking or thank you? Ito kasi nababasa ko sa mga comment section pati na rin sa mga post na baka di umano hinahabol si Wembanyama na makuha via draft ng Lakers. Kaya siguro magtatanking. So yan yung nababasa ko sa mga post at sa comment section. May rumors ulit ang Jazz at Lakers, so possible na upload ko na to bago mangyari man ang mga trades na yon. Kasi nga meron akong pasok kinabukasan kaya hindi makakagawa agad ng content. Wala lang, shinare ko lang pang pahaba. So nagawan ko na ng episode to, bakit hindi basta-basta maibigay ng Lakers yung 2 future pick nila para ma-trade nga si Westbrook at makabuo talaga ng lineup na panglaban ngayong season. At ang sinasabi pa nga rin ng mga fans, road to Victor Wembanyama sa draft, pero baka Victor magtanggol ang makuha nila. So hindi ko na mabalikan or ma-search yung taon ng mga picks na binigay ng Lakers sa Pelicans via Anthony Davis trade. Ngayong taon ang kinuha ng Pelicans si Dyson Daniels, pero yung pick na yon ay swap sa 2021. Kaso hindi nga kinuha yun ng Pelicans at ang Lakers pinili si Jaden McDaniels at na-trade naman sa OKC tapos Minnesota. Ito yung kapalit ni Schroeder. Ngayong 2022, si Dyson Daniels kailangan ng kunin ng Pelicans yun at pumatak pa nga ng lottery dahil maboboid yung draft picks ng Lakers na binigay dito sa Pelicans. Ibig sabihin, mapupunta pa rin sa Lakers kung hindi kukunin ng Pelicans yun. So marami lang nagtatanong nito, ano ba ang protected pick? Ito yung makukuha pa rin ng original team ang kanilang pick kapag pumatak sa napag-usapan nila. For example, number 1 to number 3. Retain pa rin yon sa original team. Kapag naman number 4 hanggang number 30, bigay na yon at pwedeng kunin naman sa susunod na taon. Sa Lakers kasi at sa Pelicans, swap ang nangyayari. Hindi ko mabalikan kung protected ba yun or unprotected. Basta swap lang sila ng swap ng pick. Ito namang unprotected, kahit anong number ang pataka na yon, mapupunta na sa kabilang team or sa kapartner na ka-trade. Sa 2023 NBA Draft, next year yon, ang Pelicans ay merong rights na makipag-swap sa Lakers para sa kanilang first round pick. Kaya nasabi kong Victor magtanggol pa ata ang makukuha nila. Yan po ay nasusulat sa basketballrealgm.com. Ang nangyari kasi bawal yung sunod-sunod na taon na picks na i-trade. May rule kasi doon. Pero dahil nga hindi kinuha ng Pelicans yung 2021, pumatak yun sa 2022. Si Dyson Daniels. So ibig sabihin may rights yung Pelicans na kunin yung 2023 draft picks ng Lakers kung sakaling maging lottery pick yun. Pero kung hindi nila type na mapunta yon sa mas mababa sa first round ay pwede nilang iwasan at mapupunta yon sa 2024. Ang Pelicans pa ay pwedeng gamitin na asset yung draft picks ng Lakers yon dahil nga marami naghahabol dito kay Wembanyama. So tanking ba or thank you na lang ang mangyayari dito sa Pelicans at sa Lakers? Road to Victor magtanggol, hindi Wembanyama.